Dahil nga bigo ang San Antonio Spurs na makuha ang kampeonato ngayong off-season, may ilang mga desisyon na dapat gawin sila pagpasok sa kupunan sa off-season. May ilang bagay dito na dapat baguhin, mapa-improve ng tuluyan para makuha ang kampeonato next season. At isa dito kung sino kina De'Aaron Fox at Dylan Harper ang kanilang gagamitin bilang starting point guard next year. Sa pinapakitang performance nga ni Harper, mukhang ready na nga ito pang hawakan ng starting point guard ng team kumpara kay De'Aaron Fox na sobrang nag-struggle at biglang nawala ang laro sa mahalagang games, especially sa finals. Kaya may mga analyst ang nagsabi posible nga pong i-trade na lamang ng Spurs si Fox at gamitin ito bilang asset. Mas pipiliin nga nilang panatilihin si Dylan Harper at iasa dito ang paghawak ng starting point guard position simula next year. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung isa ang San Antonio Spurs sa mga teams na gagawa ng trade ngayong off-season. Samantala, nananatiling questionable ang future ni Austin Reaves sa Los Angeles Lakers sa inaasahang pagpasok nito sa free agency market. Alam naman nga ninyo, expected na tatanggihan ni Austin Reaves ang kanyang player option na kontrata sa Lakers upang makakuha siya dito ng bagong deal. Mas gusto nga kumuha sa Lakers ng max contract. Ang kaso, nagdadalawang isip ang team kung willing silang ibigay ito sa kanya matapos ang malamyang laro nito sa team. Bukod dyan, may ilang teams ang binabalakang agawin siya mula sa Lakers katulad ng Brooklyn Nets na plano nga siyang bigyan ng 4-year, $178 million. Balak nga sana ng Knicks itandem si Reaves kay Michael Porter Jr. para pangunahan ng team, kaya mas lalo lamang lumaki ang problema ng Lakers, lalo na ang kanilang general manager, dahil kung hindi nga nila ibibigay sa kanya ang hinihingi nitong max contract, sigurado nga pong maaagaw siya ng Brooklyn Nets sa pagpasok pa lang ng free agency ngayong araw, lalo pat pinapayagan na nga ito ng NBA. Samantala, desidido ang Dallas Mavericks sa plano nilang pag-uumpisa ng pag-rebuild ng lineup ngayong off-season. Naniniwala ang front office hindi na nila kakayanin pang mag-compete sa titulo next year, kaya mas mabuting bumuo na lamang sila ng bagong lineup na magko-complement sa kanilang batang player na si Cooper Flag. Sa madaling salita, ipapagpatuloy ng team ang pagtanggal, pag-trade sa ilan sa mga veteranong player, at ayon sa pinakahuling inilabas na balita, available na nga sa Dallas Mavericks sa trade market ang kanilang mga manlarong na sina PJ Washington, Daniel Gafford at maging si Klay Thompson. Inoffer na nga nila ito sa ibang teams para lamang makakuha ng mga future draft pick at bago pa at batang player na may pangtatandem kay Cooper Flag. Sa madaling salita, magiging seller ang Dallas Mavericks sa trade market sa dami ng mga veteranong player na ipapamigay nila sa susunod na linggo. Kasama na dito si Klay, Daniel Gafford, PJ Washington at marami pang iba.